Naririnig mo ba ang may na boses na nagsasabing isang video lang? Isang kagat pa? Bubukas na lang yan? Ito ang tawag sa dopamine addiction. Ang paulit-ulit na paghahanap ng panandaliang aliw at komportable na para bang naka-autopilot na tayo. Pero hindi masama ang dopamine. Ito ang chemical sa utak na nagbibigay sa atin ng motibasyon, focus at kaligayahan. Ang problema, nasa maling sources tayo nakadepende. Halimbawa, ang pag-scroll sa social media ay parang fast food, mabilis, masarap, ngunit walang sustansya. Samantalang ang pagtatapos ng isang proyekto o pag-ehersisyo ay parang masustansyang home-cooked meal. Mas effort, ngunit busog at malusog ang pakiramdam. Paano ito mababago? Una, kilalanin ang comfort zone. Ito ay parang isang kutson. Komportable, ngunit kung lagi na nakahiga, manlalambot ang iyong mga kalamnan. Pangalawa, humanap ng kapalit. Sa halip na mag-cellphone paggising, mag-unat o uminom ng tubig, sa halip na magsugal, maglaro ng puzzle o magbasa. Pangatlo, pahalagahan ang maliliit na tagumpay. Ang dopamine ay pinakamainam na ilalabas kapag nagsiset tayo ng maliit na goal at naaabot ito. At ang pagtatapos ng isang report o paglinis ng kwarto ay mayroong reward mechanism na natural at malusog. At ano ang benepisyo? Kapag naibalik natin ang tamang balanse ng dopamine, tayo ay magkakaroon ng mas malinaw na pag-iisip, mas malalim na konsentrasyon, genuine na kasiyahan mula sa mga bagay na tunay na mahalaga tulad ng pag-aaral, paglaki, at pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. Hindi mo kailangang ibasura ang dopamine. Kailangan mo lang ituon ito sa mga bagay na nagpapalago sa iyo. Kaya ngayon, piliin mo kung anong uri ng kasiyahan ang gusto mo. Yung panandaliang at halo o yung totoo at pangmatagalan. Simulan